Maling-mali talaga to eh. Baka mamaya, mahuli na tayo. Natatakot ako. Nalilito ako. Ano bang dapat nating gawin? Ako rin naman, Ira. Hindi ko akalain na mangyayari to sa atin. Alam kong asawa ka ng kapatid ko pero anong gagawin ko? Nangyari na ang nangyari. Hindi na natin yun maibabalik. Welcome sa ating programa, Miss K Secret Confession. Magandang araw po sa ating lahat. Muli po akong nagbabalik para magbahagi ng kwento sa inyong lahat. Ang kwento ngayong araw ay tungkol sa misis na napalapit sa maling tao na humaling sa isang bawal na relasyon. Isang ugnayan na nagsimula lamang sa kabaitan pero nauwi sa tukso. Tara't pakinggan natin ang kwentong binahagi ni Miss Ira. Mapagpalang araw po sa inyo, Miss Kay. Pati na rin po sa inyong mga listeners. Ako ho si Ira. Hindi ko tunay na pangalan. Taga Pangasinan. 30 anyos na. Isang stay-at-home mom. May taas ako na 5'6" at maputing babae. Nakakahiya man pero ninais kong ibahagi sa inyo, Miss Kia, ang aking kwento. Hindi para gayahin ng iba, kundi para maging aral, lalo na sa mga tulad kong naliligaw ng landas. At makasakaling malinawan ako kung sakaling mabasa ko ang komento ng inyong mga tagapakinig. May isa kaming anak ni Joel. Ang mister ko, 35 ang edad niya. Moreno at matangkad. Ang anak namin ay si Laika, 6 years old. Si Joel ay laging wala sa bahay. Nasa Maynila siya ngayon nakadestino. Trabaho dito, trabaho doon, para sa pamilya. Maayos naman ang pagsasama namin, kahit palagi siyang wala. Nasanay na ako sa ganung routine. Hindi ako nagrereklamo, kasi nga, mahal ko siya. Pero sa pagdating ho ng isang tao, doon ako naguluhan, Miss Kay. Dahil siya ang palagi kong nakikita. Sa pagtulong niya sa lahat ng oras, naging kasakasama ko sa tuwing may okasyon, ay nahulog ang loob ko sa kanya. Si Kuya Carlo, panganay sa kanilang magkakapatid, 42 ang edad. Iniwan siya ng asawa niya kaya pansamantalang nagbakasyon sa amin upang makalimot. Mabait siya, tahimik lamang na lalaki, pero may kusa. Kung may sira sa bahay, siya ang gagawa. Kung may mabibigat na gawain, siya ang magbubuhat. Lahat ng trabaho na panlalaki na dating ako ang gumagawa, siya na ngayon ang nag-aayos. Gumaan ang araw-araw kong buhay nung dumating siya dahil nagkaroon ako ng kasama. Salamat kuya ha. Sabi ko nung minsang tulungan niya akong mag-igib ng tubig. Wala yun. Dapat nga ako yung nagpapasalamat. Nakikitira lang ako dito. Sagot niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. Medyo umangat ang sando niya, kaya kita yung tone niyang katawan. Hindi ko sinasadya, pero napatitig ako doon ng ilang segundo. Napansin niya yata, pero napangiti lamang siya. Isang araw noon, nagkalagnat si Laika. Hindi naman makauwi si Joel. Si Kuya Carlo ang tumulong sa akin na magbantay. Buong gabi kaming gising na dalawa. Pahinga ka muna, Ira. Ako munang magbabantay kay Laika. Alok niya habang naglalagyan ng basang bimpo ang noo ng bata. Okay lang ako, hindi na, sabi ko. Pero halos dumikit ang balikat namin habang nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik kaming dalawa.
Pero ramdam ko yung ingay ng tibok ng puso ko. Hindi dahil kay Laika, kundi dahil sa kanya. Sa kanya na hindi ko dapat to maramdaman. Lumipas pa ang ilang araw. Paunti-unti, mas naging madalas ang usapan namin. Hanggang minsang nagkakape kami sa terrace, habang tulog ang bata, bigla siyang nagsalita. Kung ako si Joel, hindi kita pababayaan ng ganyan. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Wala. Sinasabi ko lang, ang swerte niya. Pero parang hindi niya yata alam. Hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Gusto kong sabihin na, sana nga makita niya naman. Sana mas makasama naman namin siya ng matagal. Sana sa tuwing kaarawan ko, o sa birthday ng anak namin, sa Valentine's. Sana makasama naman namin siya. Pero hindi ko sinabi. Mas pinili kong manahimik. Gusto mo ba na sabihan ko siya? Alam mo, ayokong mangyari sa kanya ang nangyari sa akin. Ang mawala ng pamilya dahil sa puro trabaho lang. Alam mo naman ang naging problema namin ng asawa ko, di ba? Hindi na, kuya. Ilang beses ko na rin kasing sinabi sa kanya na sana magpalipat na lang siya ng trabaho dito. Pero lagi niyang sagot, mangyayari din yun. Mag-antay lang ako. Sa totoo lang, para na nga rin akong may asawa na nasa abroad eh. O kaya nasa barko. Hinaplos niya ang likod ko na para bang nakikisimpat siya sa akin. Ira, mahina niyang sabi, may mali ba kung sabihin ko sa'yo na nagsisimula akong humanga sa'yo? Na nagsisimula akong makaramdam ng iba? Biglang humangin. Tahimik ang paligid. Parang kami lang dalawa ang tao sa mundo. Mali. Maling-mali. Dahil may asawa ko. At kapatid mo si Joel. Mahina akong tugon. Alam ko. Kaya nga ako nahihirapan eh. Pinipigilan ko dahil ayokong magkamali na naman. Nagkatitigan kaming dalawa. Pero ilang segundo lang. Para kaming nag-usap gamit ang mga mata. Walang nangyari, pero parang may nangyari. Hindi ko maintindihan. May mga bagay talaga na hindi mo naman hinahanap, pero kusa silang lumalapit. Yung tipo ng connection na hindi mo pinlano, pero nandyan na, unti-unting pumipilit sa puso mo. Ang tanong, ilalaban mo ba ang tama? O ipipilit mo ang mali dahil sa masarap ang bawal? Akala ko, tapos na yung pagkalito ko nung gabing umamin si Kuya Carlo ng nararamdaman niya para sa akin. Akala ko pag kinausap ko yung sarili ko sa harap ng salamin at sinabi kong, Ira, may asawa ka. Mali na maging komportable ka sa iba. Mali na may maramdaman ka. Lalo na sa kanya. Pero hindi pala ganun kadali, Miss Gia. Simula nung araw na yon, kahit hindi na siya nagsasalita ng kung ano-ano, nararamdaman ko pa rin. Yung panakanakang sulyap niya habang naguhugas ako ng pinggan. Yung tahimik niyang presensya habang naglalaba ako. Tapos bigla siyang lalapit at sasabihin, ako na magbabanlaw, ikaw na magsampay para makapagpahinga ka agad. Nakakatunaw. Nakakatakot. At mas natatakot ako sa sarili ko. Dahil alam kong unti-unti na rin akong nahuhulog. Isang umaga, habang abala ako sa pagtiklop ng mga labahin sa sala, bigla siyang bumaba mula sa kwarto niya. Nasaan si Laika? Tanong niya. Pinatulog ko muna sa kwarto. Masama yung pakiramdam eh. Sagot ko nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Anong nangyari? Nilagnat kagabi eh. Hindi ko na sinabi kay Joel kasi baka magpanik. Tapos hindi rin naman siya makakauwi. Umupo siya sa may sofa. Malapit sa kinauupuan ko. Hindi kami magkadikit
pero ilang dangkal lang ang pagitan. Bakit ganun no? Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Ha? Kapag ikaw yung laging nasa bahay, ikaw pa rin yung nag-a-adjust. Akala ko dati, kapag nabigay ko na yung pangailangan ng pamilya ko, ayos na. Kahit hindi nila ako makasama, kahit hindi nila ako makita. Hindi pala sapat yun. Umiti ako ng pilit. Tama. Hindi sapat yun. Tumango siya at tumahimik. Pero minsan, dagdag niya, naiisip mo bang hanapin yung ibang parte ng sarili mong nawala? I mean, hindi ka ba naghahanap? Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Huminga siya ng malalim. Ira, ayokong maging pabigat. Alam kong kasalanan ang kung anumang nararamdaman ko para sa'yo. Pero sa araw-araw na nakikita ko ang lahat ng pagod mo, hindi ko alam, pero para bang gusto na lang kitang tulungan sa lahat. Hindi ko kailangan ng ibang pansin, Kuya Carlo. Bulong ko, pero salamat. Dahil kahit hindi nakikita ng asawa ko, at least may ibang taong nakakakita sa lahat ng pagod ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ko na napigilan. Kuya, mali. Wag, hindi pwede. Mahinang sabi ko, pero hindi ko naman binawi yung kamay ko. Wala akong hihilingin sa'yo, ang sabi niya. Pero kung sakaling mapagod ka na, nandito lamang ako. Kahit sandali lang, papasayahin kita. Tumayo ako at nagkunwaring pupunta sa kusina. Magkakape ka ba? Tanong ko para ibahin ang usapan. Pwede, sagot niya, sabay sunod sa akin. Habang inaayos ko yung tasa, lumapit siya sa likuran ko. Ramdam ko yung init ng katawan niya sa likod ko. Hindi siya gumagalaw, pati ako. Ira, mahina niyang tawag. Kung ibang panahon lang to siguro, papwede no? Na ako yung naging asawa mo. Napapikit ako. Binitawan ko yung tasa at dahan-dahan akong humarap sa kanya. Kaso, hindi nga Bulong ko. Wala kaming sinabi. Wala ring nangyari. Pero parang may matinding halik na ang nabitawan sa hangin. Isang bagay na kahit anong pilit naming pigilan, ay hindi na mapipigilan. Kinagabihan, habang tulog si Laika, dumaan siya sa teres. Nakapwesto ako roon. Umiikot-ikot lang at nag-iisip. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Hindi ako mapakali. Sagot ko. Alam mo, sa lahat ng pagkakamali ko sa buhay, gusto kong malaman mo na ikaw yung mali na gusto ko pa rin ituloy. Tumabi siya sa akin. Hindi siya humawak. Hindi na rin siya nagsalita. Pero ramdam ko, isa pang lapit niya, tuluyan na akong bibigay. Nung tumunog ang cellphone ko, agad ko yung tiningnan. Message galing sa asawa ko. May extension pa kami dito Hindi pa ako makakauwi. Ikaw na muna dyan Pasensya ka na talaga. Parang sinadya ng tadhana. Nasabay ang mensahe at ang presensya ng kuya niya. Paglingon ko kay Carlo, nakatingin siya sa akin. Ira, tawag niya. Tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon, hindi ko na alam kung anong pipiliin ko. Ang tama o yung taong nariyan ngayon. Lumipas pa ang araw, ganun pa rin. Parehas kaming nagpapakiramdaman, parehas na nag-iiwasan. Upang pigilan lamang ang bawal naming nararamdaman. Gabi na noon, 11:00, tulog na yung anak ko. Tahimik na ang buong paligid, pero ang loob ko parang may bagyong hindi alam kung saan babagsak. Hindi rin ako makatulog. Bumaba ako para uminom ng tubig. Nakapantulog lamang ako. Yung luma pero
Maluwag na t-shirt at short na hindi naman bastos tingnan. Pero sapat na para mapansin kong may ibang mata na nakatingin sa akin. Pagbaba ko sa kusina, nandun si Carlo. Nakaupo at may hawak na tasa ng kape. Nagkatinginan kami. Hindi ka makatulog? Tanong niya. Umiling lang ako. Ikaw din pala. Tumango siya. Kapag ganitong gabi, madami akong iniisip. Mali ba to? Sapat ba to? O tama ba yung nararamdaman ko para sa'yo? Napakapit ako sa upuan. Hindi ko na kayang umarte na para bang wala. Pagod na akong pigilan ang damdamin ko. Carlo, bulong ko. Wala tayong karapatang damhin to pero... Tahimik siyang tumayo. Lumapit at huminto sa harap ko. Last na to, Ira. Sabi niya. Sabihin mo lang kung gusto mong lumayo na ako. Tumango ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong pinapasok ko. Lumapit siya at inabot ang kamay ko. Walang salita, walang paliwanag. Pero doon ko naramdaman na matagal na rin pala akong naghahanap ng ganitong haplos. Yung hindi lang basta hawak, kundi may pag-intindi, may lambing at may pananabik. Lumapat ang labi niya sa noo ko. Hindi pa halik yun pero nanlalamig na ang batok ko. Huminga ako ng malalim tapos tumikit. At doon na nga, ang una niyang halik. Dahan-dahan, hindi agresibo, hindi rin bastos. Para bang hinihintay niyang ako mismo ang magdesisyon kung itutuloy pa ba. Pero ang katawan ko na ang sumagot. Nung hawakan ko ang batok niya at marahan siyang hinila papalapit. Nagtagpo ang mga labi namin miski. Walang iniwang distansya. Mainit pero may takot. Masarap pero may guilt. Pero hindi na namin napigilan. Carlo, bulong ko habang hawak ko ang damit niya. Ira, sorry. Huwag ka mag-sorry. Nagpatuloy kami at nang gabing yun, lahat ng bawal, tinikman na ng damdamin namin. Mga halik sa pisngi, sa leeg at sa balikat. Mga bulong na gusto kita kahit bawal. At sa bawat iyakap na mahigpit, damang-dama ko, hindi lang katawan ng nadulas, kundi pati ang puso ko. Hanggang sa pareho kaming napagod. Nakaupo na lang kami sa sofa at magkayakap. Walang imikan, parehong takot, pero parehong ayaw bumitaw. Kinabukasan. Maaga pa lang gising na ako. Nauna akong bumangon. Nagluto ng almusal at pinilit ang sarili kong ngumiti kay Laika habang pinapakain ko siya. Paglabas ni Carlo sa kwarto, pareho kaming umiiwas ng tingin. Good morning, sabi ko, kunwari normal lang. Good morning, sagot niya at tumango lang. Tahimik ang buong umaga na para bang walang nangyari, pero yung katawan namin parehong may memorya ng init ng gabi. Habang nagwawalis ako sa labas, lumapit siya. Alis muna ako, Ira. May aayusin lang sa kaibigan ko. Sabi niya. Tumango ako. Sige, mag-ingat ka. Pero bago siya lumakad palayo, tumigil siya sa tapat ko. Hinawakan niya ang braso ko sandali. Ira, kung pagsisisihan mo to, sabihin mo agad. Tumingin ako sa kanya. Mas masakit kung itatanggi kong hindi ko gusto yung nangyari. Tumango siya at pareho naming alam na hindi na ito basta damdamin lang. Ito na yung tipo ng ugnayan na kahit pigilan mo, lumalaban na, hindi na pwedeng baliwalain. Minsan talaga mapupunta ka talaga sa sitwasyong hindi mo naman ginusto. Kaya nga ang sinasabi ko, Miss Kay, hindi ko sinasadyang magmahal ng mali. Pero tandaan ninyo, mula ito sa akin, sa inyong tagapagsalaysay. Hindi ho lahat ng pagmamahal ay dapat ituloy.
At minsan, yung pinakamahirap na sandali, siya rin ang may pinakamalaking kabayaran sa huli. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, lumipas ang ilang araw mula nung gabing nahulog ako, Miss Kay. Hindi lang sa kasalanan, kundi sa kanya. Wala kaming inamin, walang binanggit. Pero tuwing gabi, kapag natutulog na si Laika, tila may tahimik na kasunduan. Magkikita kami sa terrace, magkakape, magkakatinginan. Hanggang dahan-dahang lalapit siya. Hahawak sa kamay ko, yayakap mula sa likod, at hahalik sa noo. Sapat na yun, pero minsan, higit pa roon. Para kaming isang hakbang palayo lagi sa impyerno, na hindi kami makaalis sa gilid ng apoy. Tuwing umaga, balik ulit sa normal. Ako ang misis ni Joel. Siya ang bayaw ko. Tahimik, kalmado, pero gabi-gabi, iba ang kwento namin. Isang gabi habang pinapakain ko si Laika, biglang nag-text si Joel. Miss na miss ko na kayo. Pasensya ka na talaga. Ikaw na munang bahala kay Laika. Sorry kung lagi akong wala. Tumingin ako sa anak ko. Nakangiti siya habang humunguya ng sinigang. Napatingin ako sa sarili kong kamay. Yung kamay na kahapon lang, hawak-hawak ni Carlo sa ilalim ng mesa. Bigla akong natahimik. May tanong na unti-unting bumubuo sa isip ko. Hanggang kailan ganito? Ano ba talaga to? Kinagabihan, katulad ng dati, nasa terrace kami ulit. Pero parang may bigat ang hangin. Okay ka lang? Tanong niya habang inaabot ang mug ng kape sa akin. Hindi ko alam. Sagot ko. Umupo siya sa tabi ko. Hindi niya ako hinawakan kagaya ng dati. Tahimik lamang siya. Ira, kung sasabihin mong itigil na natin to, tatanggapin ko. Maiintindihan ko. Sabi niya. Hindi ako sumagot. Gusto ko sanang sabihin na oo, tama na. Pero ang lumabas lang sa bibig ko ay isang buntong hininga. Hindi ko alam kung ito ba yung kailangan ko o ito lang yung dumating nung kailangan ko ng kahit na sino. Bulong ko. Baka pareho tayo. Sagot niya. Ako rin kasi Ira. Hindi ko alam kung iniibig ba kita o sinasalo lamang kita dahil pareho tayong walang nasasandalan. Naiyak ako, Miss Kay. Hindi ko na napigilan. Kahit anong sarap ng gabi, pagdating ng umaga, balik sa dati, balik sa normal, maling-mali ang ginawa natin. Gusto mo ba na itigil natin to? Tumahimik ako at humawak sa kamay niya ng mahigpit. Paglipas ng mga araw, parang mas naging komplikado ang lahat. Nagsimula na akong matakot, mangamba. Hindi dahil baka mahuli kaming dalawa, kundi dahil baka hindi na ako makawala. Minsan nagkakasalubong kami sa loob ng bahay at kahit isang sulyap lang mula sa kanya, nagugulo na agad yung loob ko. Pero hindi ko siya kayang tuluyang layuan kasi sa kanya ko lang naramdaman na ako ulit si Ira. Hindi lang nanay, hindi lang asawa, kundi babae. Babae na may pangangailangan din. Isang gabi, bago ang buwan ng padala ni Joel. Magkayakap kaming dalawa ni Carlo sa may sofa. Wala kaming ginagawa, tahimik lamang. Ano na tayo ngayon? Tanong niya. Ewan, hindi ko alam. Sagot ko. Kapag umuwi si Joel, anong plano mo? Napapikit ako. Hindi ko alam. Parang ayoko siyang makita, pero hindi ko rin siya kayang iwanan. Hindi mo kailangang sagutin ngayon, sabi niya. Pero habang maaga, dapat mong itanong sa sarili mo, ako ba ang gusto mo? O pansamantalang lambing lang ang hinahanap mo habang wala siya? Napalingon ako sa kanya. Hindi mo ba ako gusto? Tanong ko kay Carlo. Gusto, oo. Pero kung di ko naman pala kayang panindigan ka, anong silbi ng lahat ng to?
Tumahimik kami pareho. At doon, sinubukan namin na muling ibalik sa dati ang relasyon namin. Ako ang asawa at siya ay kapatid. Ngayon, matagal-tagal na rin kaming hindi nag-uusap. Hindi na rin siya lumalapit. Pero sa bawat pagdaan niya sa harapan ko, alam kong parehas lamang kaming nagpipigil. Ako naman mas naging tahimik na rin. Hindi dahil sa wala na akong nararamdaman, kundi dahil hindi ko na rin alam kung alin sa mga to ang totoo. Yung lambing ba ni Kuya Carlo? Yung pangakong uuwi na raw si Joel? O yung katahimikan ko na ako mismo ang nagtatago? Tuwing gabi hindi na ako lumalabas sa terrace. Hindi na ako naghahanap ng lambing. Pero hindi na rin ako ganon kapayapa. Sa bawat pagdampi ng hangin, parang paulit-ulit na tanong ang bumubulong sa akin. Hanggang kailan ka magtatago, Ira? Isang gabi habang tulog si Laika, naupo ako sa sulok ng kwarto at napatingin sa kisame. Hindi ako nagdasal, hindi ako umiiyak. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Ano ba ang tama? At paano ko ba sisimula ng pag-amin kung hindi ko rin alam kung sino ang dapat kong piliin? Alam kong mali ang nangyayari, Miss Kay. Hindi ko rin itatanggi na hinayaan ko itong mangyari. Pero sa bawat hakbang papalayo kay Kuya Carlo, ay may bigat akong nararamdaman sa puso ko. Alam kong hindi to dapat. Hindi ko rin masabing mahal ko siya. Pero hindi rin ako pwedeng magkunwari na wala akong nararamdaman para sa kanya. At si Joel, hindi siya masamang tao. Hindi siya babaero. Hindi siya nananakit. Pero siguro, sa sobrang tahimik niyang magmahal, nasanay akong hindi na siya hinahanap. At doon pumasok si Kuya Carlo, hindi bilang panakip, kundi bilang paalala na tao pa rin ako. Pero sa ngayon, gusto kong ayusin ang sarili ko, hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Kaya ito ang gusto kong itanong sa inyong lahat. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, pipiliin niyo bang umamin? Sabihin kay Joel ang buong katotohanan na kahit ikasira ito ng tiwala niya, o tatahimik na lamang at isasara ang kabanatang yun para hindi na lumaki ang gulo. Pipiliin niyo bang layuan si Carlo kahit ang parte ng puso mo ay naiwan na sa kanya? O pipilitin na ibalik ang damdamin sa asawa mo kahit hindi mo alam kung buo pa yon? At higit sa lahat, paano mo nga ba ibabalik ang respeto sa sarili mo pagkatapos mong itapon yon? Hindi ko alam ang sagot. Hindi ako perpekto. Isa lang akong babae na minsan ay naging mahina. Hindi ko sinasadyang magmahal ng mali. Ngayon, hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong lumaban para sa tama. Pero gusto kong subukan. Kayo na ang magsabi kung isa ka sa mga nakakabasa nito, kung isa ka sa mga nakaranas ding malito, kung isa ka sa mga minsang nadapa pero gustong bumangon. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Patatahimikin na lang ba ang kasalanan at susubukang ayusin ang buhay na parang walang nangyari? O dapat ko bang harapin ang lahat, kahit masakit, kahit mawalan ako ng lahat? At ngayon, ako na mismo ang humihingi sa inyo ng sagot. Ano ho ba ang dapat kong gawin? Salamat sa pakikinig. Nagmamahal, Ira. Sa mundong puno ng tahimik na laban, minsan hindi mo alam kung sino ang may dalang lihim at sino ang humihingi lang ng pangunawa. Kaya't kung may natutunan ka sa kwentong ito, kayong lahat, isang simpleng aral lamang na hindi lahat ng maling desisyon ay ginagawa ng masamang tao. Minsan, nagkakamali lang talaga, pero gusto pa ring bumangon. Kaya ngayon, kayo hong mga listeners ang tatanungin namin. Ano sa tingin niyo ang dapat gawin
ni Miss Ira. Dapat ba siyang umamin o tatahimik na lang? Dapat bang ipaglaban ang pamilya niya o bitawan na lamang ang lahat? I-share mo ang opinion mo sa comment section. At kung may kwento ka rin gustong ibahagi, lihim man o aral, nandito kami para makinig. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli.